Okay. First of all, I would like to point out that not only is there no proof in this case, but Legally Blonde, 20 out of 10. Sorry. Sobrang, ito yung number 1 na pinanood ko talaga. Grade school pa lang ako. And pinapanood ko pa rin siya minsan. Next time, ganyan na talaga yung suot ko. Hindi bagay. Pero, diba, hindi talaga ganyan ang buhok ng mga abogado sa court. Siya lang. So, bakit ko nga ba favorite ito? Well, if you don't know Elle Woods, you should. Kasi siya yung fashionista na akala nila ganda-ganda lang, pero grabe, ang galing niya pala maging isang abogado. And this iconic court scene, makikita nyo na napanalo niya yung kaso because of her knowledge of hair care. Lesson, huwag mong i-underestimate ang unique perspective mo. Minsan, yun pa yung edge mo. Prosecution's first witness is this affidavit from every single member of the defendant's Suits. Siguro for the first few seasons, 10 out of 10 until it got dragging. So, ito ba yung mock scene? Ay, medyo totoo yan though, sa mga big law firms. Parang nagmamock-mock silang ganyan tapos papahirapan. Kasi mas malala yan in real life. Okay, so yung series na to, sobrang nag-binge watch ako nito, abogado na ako. Kasi makikita mo, medyo ganun talaga ang real life pagka-abogado. Although, etong lalaki na to, na si Mike Ross, ang bida-bida dito, isa sa mga bida dito, hindi talaga siya nag-law school, pero boy genius siya. Kinailangan niya ng isang mentor na si Harvey Specter. Napaka-pogi niya, guys. Hanggang ngayon, walang Harvey Specter sa buhay ko dahil mas pogi yung asawa ko. O, diba, Chino? So, kung gusto mo maging lawyer or new lawyer ka, panoorin mo because it gives you a semblance of real life. But at the end of the day, sa batas, hindi lang utak at tapang ang puhunan. Ang puhunan mo, ang integridad, tiwala, at relasyon mo sa mga tao. Hindi mo resulta naman, Luis. Emma, ibigay mo lang kasi yung password na bakit pa Bar Boys, 11 out of 10. Siyempre, support tayo sa mga Filipino films. Ha, laugh trip to. Nakita niyo na ba to? Laugh trip to. Okay, so lumabas kasi to before 4th year ko ata ng law school or basta pa-review na ako. So relate na relate dahil nga struggles of law school na highlight. And itong magbabarkada, may sarili-sarili silang mga kwento, may sarili-sarili silang pinagdaanan. So makikita mo, each person has their own story, each person has their own struggle, at yung akala mong pinakamagaling sa class, hindi naman pala yun automatic na magiging abogado ka right away. So, lesson, law school is not just about surviving the exams. It's about building resilience and leaning on the right people. 8개월 연애하고 헤어진 지는 3개월. Uy, yung Beyond the Bar series, uso yun ngayon, panoorin nyo sa Netflix. Siguro, right now, kasi nasa exciting moment at kilig-kilig, nasa 15 out of 10 siya. Ang sad ng part na to, pero fun fact, itong part na to, ginamit nila na, kung makaka-relate kayo, na yung love can actually be an impairment to your decision. So, diba? Okay, so kung bagong pasa ka, first-year lawyer ka, siguro mas makaka-relate kayo dito kasi makikita nyo yung struggles of a newly passed bar examinee or bagong abogado, nasa first-year practice ka. Siyempre, sa una, diba, this is my dream! Ito, ganito yung life ng pagiging abogado. Tapos, hindi pala ganon. The struggle is more real. Ang hirap niya. Lahat ng dreams mo, lahat ng akala mo, ang galing-galing mo, kaya ko to, mapapanalo to. Hindi, guys. The reality is, kahit magaling ka, kahit na sobrang prepared ka, kahit na nag-top ka, kahit na minsan nga tama ka, hindi ka pa rin mananalo. So ang lesson, ang pagiging abogado ay hindi lang tungkol sa bar exam or sa title. Ang tunay na sukatan ay kung paano mo gagamitin ang law para sa hustisya at para sa tao. And of course, never give up. Oh, ikaw naman, ano ang favorite movie mo or TV series mo? At ano ba ang life lesson nito sa iyo? This is Attorney Mix Nograles. I'm Tinka Nunay.